Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 7 ng May Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Matapos ang nakakapagod at nakamamatay na laban ni Akira laban sa Chimera, siya ay nahulog sa isang panaginip na tila napakalinaw upang baliwalain. Doon ay muli niyang naalala ang unang pag-uusap nila ni Komandante Saran, isang alaala na malalim na nakaukit sa kanyang isipan. Isinalaysay ni Saran ang pinagmulan ng mundo, isang kwentong mistulang banal ngunit puno ng dalamhati. Sa simula ng lahat, naroon si Aether, ang Diyos ng paglikha. Una niyang nilikha ang hangin, kasunod ang lupa, at pagkatapos ay humubog ng mga tao sa kanyang sariling anyo, mga tao, mga duwende, elves, mga demonyo, at mga taong hayop. Ipinagkaloob niya sa kanila ang mga biyaya, lupa upang tirhan, paggawa upang bigyang kabuluhan ang buhay. Ang mahiwagang kapangyarihan ng status, at higit sa lahat, ang pagkakataong umunlad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi naging mas mabuti ang mga nilalang kaysa sa mga Diyos na nauna sa kanila. Pinaghari sila ng kasakiman at alitan. Nag-away sila ng walang humpay dahil sa lupa, ari-arian, babae, at lalaki, hanggang sa lamunin ng digmaan ang buong daigdig. Nalungkot si Aether at sinikap silang gabayan. Ngunit nang hindi pa rin matapos ang labanan, lumikha siya ng mga halimaw at hinati ang lupa sa 4 na bahagi. Ang lahing demonyo, na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw, ay itinaboy patungo sa bulkanikong kontinente. Ang mga duwende ay umurong sa kanilang kagubatan upang bantayan ang banal na puno. Ang mga taong hayop ay tumungo sa lupain ng mga mababangis na hayop at naiwan sa mga tao ang pinakamayabong na lupain, ang kantinen. Bagaman humupa ang ilang digmaan, nanatiling walang katapusan ang alitan laban sa lahing demonyo. Tinapos ni Saran ang kwento sa isang mabigat na paalala, hanggang ngayon, ang mga demonyo pa rin ang pinakamalaking kaaway ng lahat. Nagising si Akira na gulat na wala na ang lahat ng sugat na natamo niya mula sa laban, parang hindi iyon kailanman nangyari. Ngunit ang kanyang sikmura ay umungol sa gutom. Natanaw niya ang bangkay ng Chimera at bagaman nakakadiri sa una, ininspeksyon niya ang karne nito. Nakita niyang hindi ito nabubulok o pinamumugaran ng uod, kaya kumuha siya ng bahagi at inihawin gamit ang isang magic stone. Naalala niya ang mundo ng Morrigan, kung saan kahit ang mga walang tunay na kakayahang mahika ay marunong ng subsistence magic, mga simpleng abilidad upang magsindi ng apoy o gumawa ng tubig. Nang maluto, nagulat si Akira sa sarap ng lasa at nagpasalamat sa Chimera bago kumain ng busog. Ngunit nanatili ang palaisipan kung paano gumaling ang kanyang mga sugat. Imposibleng may dumaan at gumamit ng healing magic sa ganoong nakakulong na silid sa ilalim ng dungeon. Pagtingin niya sa kanyang status, nadiskubre niya ang bago, isang extra skill na tinawag na lock. Napaisip siya na kung natamo niya ito ng mas maaga, marahil ay naagapan niya at napigilan ang pagpatay kay Komandante Saran. Ngunit alam niyang baka ilusyon lamang iyon ng kanyang pag-asa. Nagpatuloy siya sa paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Biglang nag-alerto ang kanyang mga kakayahan, Detect Danger, at Detect Presence, na parehong nag-aktibo. Isang slime ang bumagsak mula sa itaas, ngunit mabilis niya itong naiwasan at tinapos ng isang mabilis na hiwa ng espada. Sa kanyang gulat, may natagpuan siyang walang malay na dalagang elf sa loob ng latak ng halimaw. Kahit alam niyang delikado ang magdala ng dagdag na pasanin sa ganoong mapanganib na lugar, hindi niya nagawang iwan ito. Tinakpan niya ito ng kanyang balabal at naghintay na magising. Pinagmasdan niya ang pinong mga tampok ng mukha at mahahabang tainga nito, at agad na naalala ang sinabi ni Saran, ang mga duwende ay nagmamahal sa kalikasan at sa kanilang banal na puno. At kinamumuhian ng mga tao dahil sa walang pakundangang pagputol ng kabubatan. Bihira silang lumabas sa kanilang tinubuang kabubatan. Kaya't ang makita ang isa sa kanila sa dungeon na ito ay isang palaisipang hindi niya masagot. Habang naghihintay, binalikan ni Akira ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Simula nang dumating siya sa mundong ito, siya ay sunod-sunod na naipit sa pagsasanay, laban, at mga nakakapagod na pangyayari. Ngayon lang siya nakaranas ng katahimikan at oras ng paghihintay.
Naalala niya ang isa pang abilidad na hindi niya pa nagagamit, ang World Eyes. Sa kanyang pagkamausisa, sinubukan niya ito at agad na nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Napagtanto niya na hindi ito ordinaryong kasanayan. Binibigyan siya nito ng kakayahang makita at malaman ang lahat tungkol sa mundo, ngunit napakalawak ng sakop nito na halos hindi niya makontrol. Nang sinubukan niyang baguhin at paliitin ang focus nito, natutunan niyang magamit ito ng mas maayos. Habang maingat niyang sinusubukan, itinuon niya ang kanyang mata sa dalagang duwende, at sakto itong nagmulat ng mga mata, mahina ang tinig habang tanong nito, nasaan ako? Samantala, sa ibang lugar na hindi batid ni Akira, may nangyayaring kakaiba sa kanyang mga kaklase. Si Asahina Kyusuke, na hanggang ngayon ay nasa ilalim pa ng sumpa ng prinsesa, ay hindi sinasadyang nakatagpo ng isa sa 6 na cursed crystal. Sa isang hindi niya namalayang galaw, tinaga niya ito at bumasag sa piraso. Sa sandaling iyon, naputol ang kapangyarihan ng prinsesa sa kanya, at hindi niya namalayang napalaya niya ang sarili mula sa madilim na mahika, isang pangyayaring tiyak na magpapabago sa darating na mga kaganapan. At dito nagtatapos ang chapter 7 ng may status, as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng chapter 8? Mag-comment na sa baba at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.